Yeah, before ka pumasok dito sa Balikapangpangan, payment muna. First plate, game time. Yung bistek po nila pala, ano siya, Carabao. Natin. Maasim-asim siya. Ang sarap. Crispy shrimp. Wow. Sarap nga. Kailangan ng suka. Sarap ng pagka-crispy niya, no? Yung shrimp. Patatim. Balat yung nakuha ko. Sarap. Siyempre yung parang lechon kawali nila. Para marinig niyo yung crunch. Daming kumakain dito. Inabot po ba tayo ng 1 hour sa waiting time? O hindi pa, no? Parang 30-40 minutes lang. Nakaupo na kami kahit maraming tao. Panalo to for 600 pesos. Ayun, kare-kare nila with oxtail. Surrender. Uy, sarap ng kare-kare ha. Diba, sarap ng kare-kare. Hindi ko pa nga makita yung bagoong eh. Nahanap ko yung bagoong. Pero ito pa lang kare-kare, wala pang bagoong. Sarap na. Collagen, no? Litid. Normally, ayoko mag-rice pagdating sa buffet. Kaso talagang hindi mo mapipigilan hindi mag-rice dito kasi ang sarap nung mga sauce. Bali, second time ko palang kumain dito. Nung first time kami kumain dito, dalawang klase yung tocino nila. So, ito yung nakalagay kasi Carabao. Parang hindi ito yung Carabao tocino eh. Kasi alam ko yung Carabao tocino last time, para siyang mas maasim, mas dark yung Carabao eh. At saka ganito yung consistency nung karne nung Carabao. Marami siyang strands. That's why hindi ito yung Carabao tocino. Pero nakalagay doon eh. So siguro naubusan sila ng Carabao tocino, I think. Niluluto pa yung bagoong. Tapos kanina meron din naghahanap ng sisig kanina. Naubos. Yun yung mga pabalikan natin. Hintayin lang natin. Bibili kayo ng Coke, separate yun, 105. So tingnan natin kung anong drinks meron sila dito. I think iced tea. Okay, so wala pa yung sisig, wala pa rin yung bagoong. Pero, dumating na yung Carabao na tocino. Ito yung difference, oh. Okay. Yung sinasabi ko parang marami siyang strands compared dun sa pork. Try natin. Sabi niya, masim-masim siya. Sarap din. And gumawa rin ako ng palabok. Dinuguan. In demand yung sisig nila tsaka yung bagoong. Wala pa eh. Niluluto pa. While waiting, palabok muna tayo. Okay. Kailangan nyo lagyan talaga ng shrimp. Sarap. Masarap din yung palabok, yung sauce. Pero yung shrimp talaga yung nagdadala eh. Kaya sa akin ha. Ito naman yung dinuguan. Na laman loob. Hindi siya super thick yung sauce niya, pero sakto lang. Hindi siya super black. Sarap nga. Sarap pang rice. Kailangan ko pa ng rice. Itong Carabao na
na tocino. Acquired taste to. So, pag kayo masyado mahilig sa maasim, mahirapan kayong kainin siya. Pero ako sanay na eh. Na-try ko na to kahit nung bata ako. Yeah, okay na sa akin. So guys, pag narinig yung tumatad-tad na sila, pumila na kayo. Kasi may pila na kaagad dun sa sisig. Cucumber juice. Ito yung sisig nila. Ito parang ano eh, parang isaw na dish. Yung sisig nila, inihaw yung baboy. Kaya masarap. May smoky flavor eh. Isaw. Spicy siya. Sarap ah. Guys, kung nag-crave kayo ng masarap na Filipino food, tapos nandito kayo sa Pampanga, this is worth checking out. 600 pesos. Masarap. And hindi ko pa nga natatry lahat actually. Finally, dessert. Halo-halo. So nilagyan ko din siya nung syrup nung kamote. Tsaka nung saging. Ayan o. May konting pearls. Oh, hindi ako naglagay ng asukal. Ito nilagay ko yung sa saging. Kasi meron siyang sago. Maliliit na sago. So parang tapioca. Siyempre ube. So yun ang dessert lang na nakita ko. Tapos may fruits. May pineapple, tsaka banana. Wala kayong makikitang pastries. Tapos kumuha ko ng coffee to finish things off. Okay. Sarap. Sarap yung halo-halo ah. Pag may ube na. Oo, sumarap nga eh. Kulang lang tita yung ano, yung nata de coco. Ang sarap sana lalo. Tsaka leche plan, 5% yung service charge nila. Yung kinain ko kanina sa Balay Kapampangan, hanggang ngayon busog pa rin ako. And isa sa mga gagawin ko ngayon when I'm doing the buffet vlogs is yun lang yung kakainin ko for the entire day. Kasi sobra-sobra na rin yung calories na kinain ko. 3 beses ako bumalik. Plus yung dessert. But I'm 45 years of age. So you know, nandyan na midlife crisis. Kailangan na nating maging healthy. Anyway, hindi ko kinain lahat. Pero hanggang fresh pa rin sa utak ko, ito yung mga hindi ko naman nagustuhan sa Balay Kapampangan. And hopefully, makita nila tong vlog ko and they can improve on it. So, ang unang-una is ang bagal nung pag-refill. And isa sa mga gusto kong kainin na hindi ko na nakain is yung shrimp tempura. Okay, nakita ko lang yung shrimp tempura, paalis na kami. Medyo konti na lang yung tao nung time na yon. And yung isa pa, ito medyo disappointing, yung bagoong. Sayang kasi sobrang sarap nung kare-kare nila. And that will go heavenly with the bagoong. Yun talaga medyo dun ako na-disappoint. Yung sisig din, medyo matagal. So, yun nga, medyo late nga kami nakarating kanina. But still, inexcusable pa rin pag ganong katagal mag-refill. For 600 pesos, that is super worth it. Di ba? Ang mahal na mga bilihin ngayon dito sa Pilipinas. That is a bargain price for yung ganong quality ng food. Kasi masarap naman talaga siya. Lutong bahay and well worth it. Kaya i-highly recommend ko pa rin. So yun lang, may mga konting shortcomings and syempre hindi ko papalagpasin yan because again, I am trying to help the businesses out. So dun sa mga nanonood ng vlogs ko, guys, hindi ko po binabash yung restaurant or talagang highly recommended ko siya pero sinasabi ko rin yung mga shortcomings nila para mag-improve. Okay? At lalo silang lumakas, lalong kumita yung restaurant na yun because I really think na sobrang sulit siya. Okay? Yun lang. Okay guys, busog na kami and okay, highly recommended. Fast and the Furious. Highly recommended guys. For the price, not bad. $5.99, $600. Gusto nyo ng masarap na Filipino food, okay dito sa Balay Kapampangan. I hope you like this video and if you do, please hit a like and subscribe and I'll see you on the next one. Kainan tayo ulit.